So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga dahilan kung bakit nagagawang mambabae ng isang lalaki. So sa mga may problema dyan sa kanilang buhay pag-ibig, kung bakit nga ba ang isang lalaki ay hindi mapigilang tumingin sa ibang mga babae. So yan ang aking sasabihin sa inyo, yan ang aking ipaliliwanag ngayon sa inyo. So, wag na natin itong masyadong patagalin mga kamamay. Simulan na natin kaagad. So, ano nga ba yung number 1 na dahilan kung bakit nagagawang mambabae at magloko ng isang lalaki? So, number 1, dahil may bisyo ang isang babae. Yes, mga kamamay. Kaya yung ibang mga relasyon, hindi nagsusurvive eh. Kaya yung ibang mga relasyon, kahit mahal pa nila yung babae, pinipili nilang iwanan. Kasi hindi nila magawang magbago eh. Yung bisyo, hindi nila maalis. Palaging nagmamadyong, nagsusugal, palagi nilang umutang na ng umutang, at kung ano-ano pa, nakikipag-inuman sa kanto kahit nagkakababae. Mga kamamay, susukuan talaga kayo ng isang lalaki kung ganyan ang inyong trabaho. Tandaan nyo mga kamamay, ang isang lalaki kaya yan ay pumapasok sa isang relasyon dahil sa kapanatagan ng loob. Pero kung hindi niya ma-feel at mararamdaman yon sa isang babae, sa tulad mo, hindi mo kayang ibigay yung kapanatagan ng loob, malamang sa malamang, mataas ang tsansa, mataas ang pagkakataon na ipagpalit ka, na iwanan ka kasi wala kang silbi. Masakit man tong sabihin mga kamamay, pero sakit ka sa ulo, toxic ka sa isang lalaki. Kaya kung di mo kayang baguhin niya sa sarili mo mga kamamay, karapat dapat kang iwan. Karapat dapat kang ipagpalit. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, ang isang lalaki minsan ay hindi rin agad nagloloko ng walang dahilan. Kaya mga kamamay, kung ikaw ay isang babaeng may bisyo, hindi mapagkakatiwalaan, lagay na sana ang loob mo na na talagang ipagpapalit ka ng isang lalaki someday. Okay? Kaya mga kamamay, kung kayo man ay may mga ugaling ganyan, alam niyo sa sarili niyo yan, hindi niyo kayang baguhin para sa isang lalaki, ihanda niyo ang sarili ninyo, may iwanan kayong mag-isa. Kung mahal niyo ang isang lalaki, baguhin niyo yung mga ginagawa niyo hindi okay sa kanya. Okay? So number 2, dahil wala ka ng oras sa kanya. Yes, napakahalaga ng oras sa isang relasyon mga kamamay. Ito yung kadalasang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan, ng pagluloko ng third party. Sapagkat nawawalan kayo ng oras, nawawalan kayo ng pagkakataon na magsama at gumawa ng mga quality time. Okay? Paminsan-minsan lumabas din kayo. O kung hindi kayo nagkakausap, hindi kayo nagkikita, hindi kayo nagkakadaupang palad, bakit hindi niyo pag-usapan na every month, at the end of the month, lalabas kayo, magkakaroon kayo ng bonding na dalawa. So mahalaga mga kamamay, yung interaction sa pagitan ninyong dalawa. Kailangan mga kamamay, nabibigyan nyo ng oras, nabibigyan nyo ng panahon ng bawat isa. Para sa ganon, hindi nila magawang maghanap ng iba. Kasi hinahanap ng iba eh. Yung mga hindi abot ang isipan, ng utak, yung mga nangyayari. Sa halip na makapag-usap ng maayos sa partner nila, ay hinahanap nila yung kaligayahan, yung oras sa ibang tao, which is napakasakit nun. Malaking kasalanan yun mga kamamay. Kung ganun lang din naman pala at hindi nyo kayang tiisin yung inyong pinagdadaanan ngayon kasi LDR kayo, makapaghiwalay na po kayo kapag kaganyan. Okay? Kaya mga kamamay, napakahalaga na bigyan nyo ng oras ang isang lalaki. Kung ito ay mahalaga sa inyo, maglaan ng oras, at huwag nyo sanang aalisin yan. Okay? So next, dahil hindi maalaga ang babae. Yes mga kamamay, bilang isang ilaw ng tahanan, kailangan mo dapat maalagaan ang kalusugan ng bawat isa. Tandaan nyo mga kamamay, sa pag-aalaga ninyo ng inyong mga anak at ng iyong asawa, diyan nila mararamdaman yung halaga nila sa inyo. Pero kung hindi mo siya aalagaan, hindi mo siya pagsisilbihan, ano pang silbi mo sa bahay para tagurian ka na ikaw ang ilaw ng tahanan? Bilang isang babae mga kamamay, obligasyon mo na ipagluto, na ipaghanda ng damit, ipaglaba,
ang isang lalaki at ang iyong pamilya, mga kamamay, sapagkat yan ang paraan mo upang maiparamdam, maipakita sa kanila ang pag-aalaga mo. Pero kung hindi mo kayang gawin yan, mga kamamay, mabuburyong ang isang lalaki sa'yo. Kasasawaan ka ng isang lalaki. Ipagpapalit ka niya ng ng mas better sa'yo. Babaeng mas kaya siyang alagaan, pahalagahan. Kaya mga kamamay, bilang isang ilaw ng tahanan, alagaan nyo ang isang lalaki. Alagaan nyo hanggang sa maramdaman niya na nandyan ka para sa kanya. Okay? So next, dahil masyado kang bungangera. Halos siguro 95% ng mga babae bungangera. Sasabihin ng iba diyang mga babae, dapat naman nasa sa inyo rin naman kung bakit kayo binubungangaan. Pero wag naman sobrang mga kamamay. Halos naging na kayo automatic na lang kayong nagbubunga palagi. Mas nauna pa kayo sa manok. Sa umaga, pagkakagising ng isang lalaki, puputak agad kayo ng puputak, hindi na naubos. Kaya ang isang lalaki, lumalabas ng bahay, nagpapalamig, naghahanap ng katahimikan dahil sa walang humpay ang inyong pagputak, ang inyong pagiging bungangera. Nakakarindi mga kamamay. Hanggat maaari, sabi ko palagi sa inyo, kapanatagan ng loob, kapanatagan ng isip at puso ang hanap namin mga kamamay. Pero kung hindi nyo kayang ibigay yon, puro toxic, puro sakit na lang sa ulo ang binibigay ninyo, malamang sa malamang, mapalitan kayo sa inyong trono. Kaya umayos kayo, ilagay nyo sa lugar ang inyong pagiging bungangera. Hindi makakatulong yung mga kamamay. Siguro, tinagurian kayong dalawa nga pala ang bibig ninyo, kaya ganyan na lang kayo kadadaldal. Pero sinasabi ko mga kamamay, kung gusto nyo na ang isang lalaki ay manatili sa inyo, humaba ang pagmamahal sa inyo, dapat mga kamamay, bawas-bawasan nyo ang pagiging talkative. Kung wala namang kwenta ang sasabihin ninyo, huwag nyo nang sabihin. Huwag nyo nang ibuka pa ang mga bibig ninyo. Kung wala din naman kayong sasabihin maganda, kung hindi nyo rin lang naman palalamigin ng ulo ng isang lalaki, huwag na kayong magsalita. At saka, bakit nga ba kayo magsisigaw na magsisigaw? Magpuputak na magpuputak? Pwede nyo naman sabihin nyo ng mahinahon. Pwede nyo naman sabihin ng maayos. Para pagdating sa lalaki, hindi siya parang napapahiya. Para pagdating sa lalaki, hindi nyo nararamdaman na hindi nyo sila inirespeto. Kaya mga kamamaya, nasabi ko palagi sa inyo, huwag kayong magiging bungangera sapagkat nagiging dahilan yan kung bakit ang isang lalaki ay nauumay, nananawa at naghahanap ng iba. Right? So next, dahil nalolosyangan na siya sa iyo. Totoo naman to mga kamamay. Napakaraming mga kalalakihan na kapag ka nalosyang ang kanilang mga partner, kapag ka pumangit, tumanda, nagbabago na ang pakikisama at pakikitungo. Dahil hindi na kayo kagaya ng dati. Kaya sabi ko palagi sa inyo, napakahalaga talaga ng self-improvement. Kahit matanda na at maedad kayo, kailangan pa rin inaalagaan nyo sarili ninyo. Inaalagaan nyo ang inyong kutis, ang inyong balat, ang inyong amoy. Para ang isang lalaki, mga kamamay, ay palaging gigil, palaging hot sa inyo. Okay lang na palaging ginaganyon sa gabi. At least, na-excite sila. At least, nahuhumaling sila sa inyo. Kaysa dun sa parang inagiw na ang inyong mga tinago dyan. Baka nga mamaya yung iba dyan, nag-sarado na dahil sa hindi kinikibo ni Mister. Bakit? Hindi nyo inaalagaan ang sarili ninyo Losyang na kayo, ayaw nyo pang manligo. Losyang na kayo, ayaw nyo pang ayusin yung inyong pagmumukha. Kulubot na nga inyong balat, ayaw nyo pang ganang lotion. Puro balokis-kiss na yan. Hindi nyo man lang nakikita. Lalaki pa nakakapansin. Kaya mga kamamay, napakahalaga na kapag ka nalosyang kayo, alam nyo naman yan, ay ayusin nyo yung inyong sarili. Okay? Alam nyo kung paano yan naayusin kasi mga babae kayo. Okay? And last, dahil alam niyang mahal na mahal nyo sila. Tandaan nyo mga kamamaya, kaya nagloloko ng bababae ang isang lalaki kasi nga panatag ang loob nila na kaya nyo silang tanggapin sa kahit na anong dahilan o sakit na po pwede nyong gawin sa kanila. Kahit lokohin nyo sila kapag alam nila na kaya nyo silang tanggapin, hindi nila iniisip kung nararamdaman ninyo. Mas iniisip nila yung bawal na bagay na po pwede kong gawin. Okay, kaya mga kamamaya, sinasabi ko sa inyo na huwag nyong pakakasobrahan ng pagmamahal nyo sa isang lalaki. Sapagkat ginagawa nila yung stepping stone para magloko. Ginagawa nila yung dahilan
para maghanap ng iba, para ipagpalit kayo, para makipag-flirt-flirt. Sapagkat alam nila na kahit gawin mo yon, kaya mo pa rin siyang tanggapin. Kaya mga kamamay, beware na lang be careful na lang sa pagpaparamdam ng inyong pagmamahal. Hindi masama na iparamdam paminsan-minsan na po pwede pa rin kayong mawala sa kanyang buhay. Hindi naman permanente ang lalaki kung palagi namang nagloloko Hindi po pwedeng palagi nyo silang mamahalin kung alam nyo na, nagloloko na lang sila palagi. Paramdam nyo na po pwede kayong umalis, lumisan kung sila is nagloloko. Okay? So mga kamamay, ilan lang yun sa mga bagay na kailangan nyong malaman kung bakit ang isang lalaki ay nagloloko. Iwasan nyo na kung kayang iwasan, i-improve nyo na kung kaya nyong i-improve. So paano mga kamamay, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.